Hello Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito po yung reading ninyo for January 12 to 18. But this is also a timeless reading, kaya kahit kailan nyo naman mapanood ito, kahit lagpas na sa mga petsang nabanggit. Okay? Yan. If you're new dito sa aking page or channel, please don't forget to subscribe, like, or follow. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, nagmamahal, sumusubaybay. Gusto ko lang malaman ninyo na palagi po akong grateful at malaking tulong po yung mga nag-share ng ating mga reading, pati na rin yung mga nagpapadala ng support like super thanks at saka stars, yung mga nag-a-avail ng private readings natin. Regarding private readings naman, tignan nyo na lang po yung mga nakasulat sa screen, sa description, or sa pinakadulo. Okay? So, let's see what's your overall energy. Aries, you have here stagnation, hope, and metamorphosis. Metamorphosis is about transformation. I believe also pati yung butterfly, no, para sa symbolism, no. Sa tingin ko lang, meron sigurong dalawa or major, kung hindi man dalawa, merong major transformation na paparating sa iyo. Okay? Oo, and itong period mo ng stagnation here with the lizard and pitcher plant is matatapos na yan kasi paparating na itong pagbabago eh. And ang nakikita kong pagbabago dito is maganda. No? Something, oo. Totally, maiiba talaga siya. Kasi ganun yung butterfly eh. Caterpillar yan nung una, pangit. And then nag-transform siya into a butterfly. Okay. Parang ganun din yung frog. Oo. Maliwanag. Maliwanag na merong transformation. Maliwanag din na merong pag-asa dito sa sitwasyon mo. Ayan, no. Sabi ko nga, 'di ba, kung na-stuck ka, naging stagnant ng matagal na panahon or lately, asahan mo may pag-asang darating na makaahon ka. Mag-transform or mag-transcend diyan sa sitwasyon mo. Okay? Yan, may pag-angat eh. May pagbabago eh. So, ibig sabihin, makakaahon ka dun sa pagkakastuck mo. Yun yung maliwanag na energies dyan, ano? No to your question. Ano ba to? Kung meron ka daw tinatanong. O nanliligaw ka, baka mabasted ka. Kasi no to your question. Pero pwede rin namang ibang bagay to. Kung meron ka mang medyo matagal-tagal nang paikot-ikot sa isip mo, nakatanungan, baka eto yung sagot, no? Or this could be a sign of rejection, Aries. Pwedeng hindi sa ngayon. Pwedeng hindi talaga. Pwedeng hindi yung sagot sa tanong, ayan, kung ano man yung nag-a-apply sa'yo. The situation requires all your energy and time. Okay. Mukhang meron ditong something na mag-o-occupy ng energy and time mo. Kung ano man ito. Siguro yun yung ginugugol na transformation kasi nga meron ditong pagbabago eh. Pwedeng yun. Pwedeng yun naman yung kung talagang gusto mo ng change, malaking transformation, talagang magpuput ka ng energy and oras para dyan sa pagbabago na yan. Hindi yan magbabago lang sa tingin ko ng ganun-ganun lang ka-easy, Aries, no? Yan, yun yung nakikita ko. Ibig sabihin, tututukan mo yan, mag-e-effort ka, magpuput ka ng time and energy, and meron something dito like now, pwedeng actually nangyayari na or nagsisimula na tong metamorphosis na to, itong transformation na to para sa iyo. Okay? Tignan natin in terms of your love life, Aries. They are the one. Oh, sino to? Baka may the one ka na. O sabi dito na pwedeng na-meet mo na itong person na to. O baka meron. Hindi ko alam kung matagal na sa buhay mo to o kung meron ka ba na-meet recently.
Kasi meron ditong sinasabi na maaaring yan na daw yung the one para sa'yo. Kung sino man yan, na-meet mo. You have already met the romantic partner you seek. Yan. Sa iba, kung hindi nyo pa nami-meet, well, paparating pa lang, obviously, no? Pero dun sa mga iba na meron na kayong na-meet, baka isa dun sa mga na-meet nyo, pwedeng yan na yun. Hindi ko lang masabi kung past person o pwedeng yan dito sa present, pero nakilala mo na siya. Pwede rin naman ganun. Yung iba kailangan yung maintain ng balance dito sa connection ninyo. Oo, pwedeng hindi balanse pagdating sa physical, sa emotional, spiritual intimacy itong relationship ninyo. Pwedeng hindi ganun ka-stable kasi hindi siya balanced. Either kinukulang or sumusobra dun sa mga binanggit, no? Like physical, emotional, or spiritual intimacy. Wala naman daw mangyayaring kakaiba or masama dito. I-trust mo lang yung process, no? Ayan, dito sa ilalim ng now card mo. So, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, ano man yung nangyayari sa inyo nitong person na to, i-trust mo lang yung process. Ganun naman talaga eh. Diba pagka may mga times na dumarating yung mga pagsubok, storms sa relationship, may mga time na imbis na mangulit ka, i-force mo, may kailangan kang gawin. May mga time na hindi dapat yun yung solution sa problema. Eh. Minsan, may mga time na hahayaan lang natin, lumipas. Kasi lilipas at lilipas din naman, na wala kang kailangang gawin any drastic or major, no? Ito yun. Meron something dito na gumagana yung divine timing, so ipaubaya mo yan. Hayaan mo lang, mag-unfold ng natural. Kung darating, kung mangyayari, and naniniwala ko meron, no? Pagdating sa mga tarot cards mo, tignan natin no, yung mga energies na nandito. Okay, may lumilitaw dito na Scorpio, Sagittarius, Pisces, tsaka Capricorn energy. Meron talagang pagbabago Aries kasi meron ka Wheel of Fortune sa bottom ng deck mo. Meron. Or a new cycle or a new chapter. Pwede. Pwedeng panibagong chapter ito eh. Cycle na magsisimula sa buhay mo. Something na nagsisimula uli eh. Okay, so meron talaga akong nakikita ditong pagbabago with the Wheel of Fortune tsaka yung dalawang cards mo din. Okay. So nakikita ko kailangan mo ring mag-take action, hindi ko alam. Basta meron ditong sitwasyon na meron kang gagawin. Or talagang mapipilitan kang kumilos, gawin yan. Something na may kinalaman sa pagdidesisyon, pagpili. Kasi 7 of Cups yan eh. And meron talagang bagay dito na yun yung magiging ng attention mo, pagpo-focusan mo. Kailangan maging solid yung pag-iisip mo rito kasi kailangan mong mamili, gumawa ng decision and mukhang mapipilitan kang mag-decide or mag-take action. You need to be solid. Something here na kailangan maging konkreto ka doon sa paninindigan mo, kailangan solid yung choice mo, yung decision mo, yun yung nakikita ko, pagiging decisive eh. Okay, whether you like it or not, yun yung gagawin mo dyan sa sitwasyon na yan. Okay, pwedeng meron ditong pagbabago ng pananaw, pagbabago ng isip pagdating sa'yo, Aries. Yung tipong aha moment, namumulat yung kaisipan mo, merong something dito na malaking realization sa'yo kasi major card yan. Pwede.
Pwedeng pagbabago ng isip or malaking realization. Tama, may mga bagay dito na kailangan mo i-surrender kay universe. Siguro may mga i-release ka. Ano man yung mga dapat mong i-release. Kasi nga merong realization dito, may aha moment. May pagkagising eh. May pagkagising sa katotohanan eh. And pwedeng itong pagkamulat na to, kung ano man yung pangyayari niya na makakapagpamulat sa'yo. Yun yung dun mag-iiba yung pananaw mo. Kaya nga may transformation, dalawa dyan, oh. So, maliwanag yun. Hindi lang siguro sa sarili mo, sa relationship mo, pati sa kamalayan mo, sa awareness mo. Hindi ko nga lang alam kung meron sa spiritual. So, depende na kung ano yung nagre-relate sa inyo. Okay? So, merong realization dito na talagang kailangan mo nang mag-let go. Okay? Oo, may energy na release with the Hangman at saka dito sa moon card mo. Oo, sa tingin ko mas magiging mapagpaubaya ka, mas may faith kasi kung ano man itong aha moment mo to, panggulat to, awakening, no, pagkagising or realization, something na may kinalaman sa matutuklasan mo. Oo. Meron ditong mag-unfold, marireveal. Oo, kung dati itong hidden, hindi mo alam, nakatago or sikreto. Ito na yung mag-a-appear eh. Ito na yung ma-unveil eh. Kumbaga, kung dating nakatalukbong, matatanggal ng talukbong, marireveal na kung ano ba talaga yung dapat mong malaman dito. Kaya nga magkakaroon ka ng malaking realization and transformation, pagbabago. Okay. Sabihin na natin itong Wheel of Fortune mo, may mga pagbabago pero hindi siguro ganun kaswak na swak. Sabihin na natin, pwede kang makaranas ng mga challenges dyan. Pwede kang swertihin, pwedeng hindi rin, depende, no? Hindi natin masasabi dito. Okay? And then, tignan pa natin yung mga ibang bagay na paparating sa iyo, Aries. Desk. Pay attention to your work. O ayan, siguro ito yung pagpo-focusan mo. Diba may binabanggit ako kanina dito about pagpo-focus. Oo. Meron ding mga bagay dito like paperwork. May mga papel ako nakikita or documents or yung mga pipirmahan, need ng approval. Ewan ko kung anong mga kasulatan yan. Or contract, no? Kung ano man. Or correspondence, mga messages, mga sulat like emails, etc. Pero merong office work. Something talaga related sa trabaho mo. Someone you know is undependable and insincere. Naku. So, tandaan mo yan sinasabi ng Feather. Meron daw insincere. Meron ding information na makakarating sa'yo. Or pwedeng ikaw talaga yung dapat maghanap ng information na yan. Magtatanong-tanong ka, aalamin mo talaga. Pwedeng research, no? Okay, Aries. Yan yung mga nahugot ko energies dito sa iyong reading for January, for this week, no? January 12 to 18. Sana makatulong sa iyo itong reading na to. Don't forget to share, leave a comment. Take care. God bless. Babu. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.